tawag sa pagsamba. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Tayo pong lahat, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Awitin po natin ang awit ng pagpupuri, O Little Town of Bethlehem. Tayo pong lahat sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, sama-sama po kami nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat sa lahat ng mga biyaya, pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa. Patawarin niyo po kami sa aming pong kasalanan at pagkukulang na nagawa sa iyong banal na harapan. Panginoon, paghintapatin niyo po kami sa presensya ng iyong banal na Espiritu na hinihiling namin na makasama namin sa pakikinig ng mga aral na hinihatid mo sa amin. Nawa, ang mga aral mo ay manatili sa aming puso at isipan at magamit po namin ito sa laban ng buhay. Maraming pong salamat at kami po ay iyong tinawag, pinili at kinahabagan upang maging karapat-dapat kami
Sa gantimpalang inilaan mo sa bawat isang magtatagumpay at mananatiling tapat sa pananampalataya hanggang wakas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makamit namin ang gantimpalang ito, ang buhay na walang hanggan sa piling mo. Maraming pong salamat. Ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanpaman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang mga kandilang ito ay sumisimbolo sa pagdatal ng ating Panginoong Hesus. Ang unang kandila ay sagisag na siya ang ating pag-asa. Ang ikalawang kandila ay sagisag na siya ang ating pag-ibig. Nawa, O Diyos, ang pag-ibig na dulot ng iyong pagdatal ang magumapaw sa aming mga buhay, hanggang sa kamtan namin ang iyong pagliligtas. Amen. Good morning po sa ating lahat. Samahan niyo po kaming umawit ng pagpupuri para sa ating Diyos ngayon. Awitin po natin ang Open the Eyes of Our Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy,
holy, holy. Holy, 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 I wanna see you. Holy, 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 I wanna see you. Tayo nga po ay nasa unang linggo ng huling buwan ng taong 2020 at alam ko marami tayong napagdaanan ngayong taon nito, maraming pagsubok ang ating kinaharap. Pero alam ko rin mas marami pa rin reasons para magpasalamat kay Lord. Kaya huwag po natin sayangin at tayo po sisitin natin po mga oras na meron pa tayo para magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya dahil alam kong deserve ni Lord ang lahat ng gupuri. Samahan niyo po kami awitin ang Here I Am Fellowship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You didn't make this heart adore you. Hope of my life's trembling. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, oh for the sake you came. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Ang ating pong sagutang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, chapter 85, verses 1 to 2 and 8 to 13. Panginoon, naging mabuti kayo sa inyong lupain. Ipinalit ninyo sa magandang kalagayan ang Israel. Pakikinggan ko ang sasabihin ng Panginoong Diyos dahil mangangako siya ng kapayapaan sa atin na kanyang mga tapat na mamamayan. Yan ay kung hindi tayo babalik sa ating mga kamangmangan. Ang pag-ibig at katapatan ay magkasama at ganon din ang katarungan at kapayapaan. Tiyak na ibibigay sa atin ng Panginoon ang mabuti at magkakaroon ng ani ang ating lupain. Tayo pong lahat, ang katarungan ay parang tagapagbalita na mauunang dumating para ihanda ang daan ng Panginoon. Kanta ng kanta, ensayo ng ensayo, awiting pamasko'y di pa rin kabisado. Sige lang ng sige kahit wala sa tiyempo, malapit na kami mangaraling sa inyo. Bilang ng inipong pera, kabado man sa gastos, ngunit tayo ay maligaya. Bili pa ng bili lang kung ano-ano, alin nga bang regalo ibibigay sa'yo? Ilang tulog pa ba? Malapit na, ilang tulog pa ba? Ang Paskong masaya, ilang tulog pa ba? Darating na. Usok ng putubong mong nalalanghap ko na. Ilang tulog pa ba? Eto na, ilang tulog pa ba? Ang Paskong masaya, di na hiling ng kung ano-ano. Malin mo lang si Kristo, ayos ng Pasko. Ang hamon at keso'y malapit nang iyain, kay tagal nang binili, hulugan pa man din. Di bale ng medyo hipit, basta tayo'y maligaya. Ang masayang Pasko'y hinihintay ko na. Kalembang ng kalembang, Ng kampanang kay lakas, batian ng batian ng Merry Christmas! Lahat ng masalubong ay may ngiti sa labi,
kahit nagtatampuhan ay nagkakabati. Ilang tulog pa ba? Malapit na, malapit na. Ilang tulog pa ba? Ang Pasko masaya. Ilang tulog pa ba darating na? Usok ng puto bumbong, nalalanghap ko na. Ilang tulog pa ba? Eto na, eto na. Ilang tulog pa ba? Ang Pasko masaya. Di nahihiling ng kung ano-ano. Mahalin mo lang si Kristo. Ayos ng Pasko. Huwag mong bibilangin ang tulog sa tanghali. Sasapit ang Pasko, pagkadali-dali. Magigising tayo sa tuwa't ligaya. Ilang tulog pa ba? Pasko na, Pasko na. Ilang tulog pa ba? Malapit na, malapit na. Ilang tulog pa ba? Ang Pasko masaya. Ilang tulog pa ba? Darating na. Usok ng puto bumbong, nalalanghap ko na. Ilang tulog pa ba? Ilang tulog pa ba? Ilang tulog pa ba? Ang Pasko masaya. Di nahihiling ng kung ano-ano. Mahalin mo lang si Kristo. Ayos ng Pasko. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Isaiah chapter 40, verse 1 to 11, at ganito po ang sinasabi. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. Ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ni Yahweh, at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas, kung sila'y mahipan ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka ng tuktok ng bundok, ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang Diyos. Dumarating si Yahweh na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Marcos chapter 1 verses 1 to 8. At ito po ang sinasabi. Ito ang pasimula na ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ito ang nasusulat sa aklat ng mga propeta. Narito, isusugo ko ang aking sugo na mauuna sa inyo. Siya ang maghahanda sa harap mo ng iyong daraanan. May isang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Sinabi niya, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan ay dumating sa pagpabautismo sa ilang. Ipinapangaral niya ang bautismo na pagsisisi para sa
ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumunta sa kanya ang lahat ng mga taga-Judea at lahat ng mga taga-Jerusalem. Inihahayag nila ang kanilang mga kasalanan at lahat sila ay binabautismoan ni Juan sa ilog ng Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at sa baywang niya ay may pamikis na katad. Balang at pulot-pukyuta ang kanyang kinakain. Kanyang ipinapangaral ang ganito, ang sumusunod sa hulihan ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binabautismoan ko kayo sa tubig, ngunit babautismoan niyo kayo sa banal na Espiritu. At ngayon po ay madidinig natin ang butil na buhay na dadalhin po sa atin ng ating pong minamahal na si Reverend Pastor Ralph Cruz. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Alam niyo po noong early 80s, si Queen Elizabeth II ay nagtungo sa Canada para dun sa tinatawag na isang royal tour. Pero nung in-announce kung saan siya dadaan, kung saan siya pupunta, ang mga tao sa mga nabanggit na lugar ay naging abala. Labis na abala sa paghahanda. Ang kanilang mga tahanan, ang mga gusali, ang kanyang mga daraanan ay lahat nirenovate, inayos nila, pinaganda nila. Ang lahat ng bahay ay pininturahan. Yung boulevard ay binigyan ng ekstrang tubig para sa pagdidilig ng mga halaman, sa pagdilinis, lalo na yung kanyang tinuluyan. Talaga namang halos bago ang lahat bilang paghahanda sa kanyang pagdating at pananatili. Ganito rin ang iniisip ni Propeta Isaias.
paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi lamang yung tahanan, hindi lamang mga gusali, kundi ang bawat puso at buhay ng mga tao. Ang aklat ng Isaias ay isinulat ng iba't ibang mga otor. Ang unang Isaias ay tinatayang sinilang 800 years before ipanganak si Jesus. At ang ikalawa naman, tinatawag niya Deutero Isaiah, ay tinatayang isinilang 700 years before si Jesus. Ang pagkatawag sa kanya ay bago matapos ang Jewish exile sa Babylon. Marami siyang hirap sa Babylonia sapagkat siya'y bahagi sa napatapon. Ito'y para lubos niyang maunawaan kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang mga tiisin at paghihirap. Makikita natin sa chapter 42 hanggang 53 nang inilarawan niya yung hirap. Ito'y tumutugma sa isang suffering servant na alam natin kung sino ang tinutukoy. Si Jesus na ating Panginoon. Ang second Isaiah ay tinawag hindi para magbigay babala, kundi upang mag-comfort, magdulot ng pag-asa sa pamamagitan ng balita ng pag-ibig ng Diyos sa kabila ng kanilang mahigpit na kalagayan. Sa talata 1 hanggang 2, ganito ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos, palakasin at pagaanin ninyo ang loob ng aking mga mamamayan. Magsalita kayo ng mahinahon sa mga taga-Jerusalem. Sabihin ninyo sa kanila na tapos na ang paghihirap nila at pinatawad na ang kanilang mga kasalanan. Nagalit ang Diyos sa pagkakasala, pero mga kapatid, hindi nawala ang kanyang pagmamahal. Sabi ni Richard C. Halverson, there is nothing you can do to make God love you more. And there's nothing you can do to make God love you less. His love is unconditional, impartial, everlasting, infinite, and perfect. Naalala ko tuloy yung awitin. Anuman ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makapipigil sa aking damdamin. Pakinggan natin mga kapatid, ang kapahayagan ng Diyos. Sa mga talata 3 hanggang 5 sinasabi, darating na ang Diyos. Kaya dapat ihanda ang kanyang daraanan. Gawing matuwid ang kanyang daraanan, patagin ang mga bundok, tambakan ang mababang lugar, at pantayin ang mga baku-bako. At mahayag ang kanyang maluwalhating presensya. Kung papansinin natin, ganito rin ang mababasa natin sa Marcos 1 sa talata 3. May isang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Sinabi niya, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hindi lang sila, kundi maging tayo. Ang lahat ay pinaghahanda upang tanggapin ang pagdating ng Diyos. Sama-sama nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang pagdatal ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig.
Sabi nga sa talata 5, mahayag ang makapangyarihang presensya ng Panginoon at makikita ito ng lahat. Mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. Si Isaias ay nabuhay mahigit 2,700 years ang lumipas. Tinatayang 700 years bago si Jesus. Pero ang sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daraanan ng Panginoon ay naglalarawan sa buhay ni Juan Bautista. Gaano man katagal, tila baga na antala, pero natitiyak tayo na magaganap ang salita ng Diyos. Dahil siya ay tapat. Sabi nga sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sa pagkatapat ang nangako sa atin. Ikalawa, ibahagi natin ang mabuting balita tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa talata 6, may nagsabi sa akin, mangaral ka. Tayo na tumanggap ay hinihimok na mangaral. Ibahagi natin ang pagmamahal ng Diyos dahil gaano man kaganda ang buhay, kailangan natin ang Diyos para tayong damo. May taglay na bulaklak, subalit ang mga ito ay lumilipas at nalalanta. Pero ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ni Jesus na ating Panginoon ay mananatili magpakailanman. Sabi sa unang Juan, Kabanata 4, talata 11, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kaya natin ibabahagi at ipapangaral ang pag-ibig ng Diyos ay dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Alam niyo, mayroong isang kabataan nagtanong sa isang matanda sa iglesia, masusukat ba natin kung gaano natin kamahal ang Diyos? Alam ko, mahal ko siya. Pero papaano ko ito masusukat? Sabi ng matanda, isipin mo, nasa isa kang engine room. Imposibleng makita ang dami ng tubig sa boiler. Kung titingnan natin yung boiler. Pero may maliit na tube sa gilid. At pag tumakbo ang engine, ito ay magsisilbing gauge. Kung gaano karami ang tubig sa tube, ganoon din karami ang tubig sa boiler. Kung kalahati sa tube, kalahati ang tubig sa boiler. Kung puno ang tubig sa tube, puno ang tubig sa boiler. Ganon din naman, sabi ng matanda, yung pag-ibig natin sa kapatid ay nagpapamalas ng laki o liit ng pag-ibig natin sa Diyos. Ikatlo, manatili tayo sa kanyang pagmamahal. Sabi sa talata 11, aalagaan niya ang kanyang mga mamamayan gaya ng pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Kinakarga niya ang maliliit na tupa at maingat niyang pinapatnubayan ang mga inahing tupa. Hayaan nating pangalagaan tayo ng ating Diyos. May dala siyang gantimpala para sa bawat isang nananatili sa kanyang mayamang pagmamahal. Manatili tayo sa kanyang paghahari. Manatili tayo sa kanyang pagkalinga. Nakatitiyak tayo na malalasap natin ang kanyang inihanda na isang buhay na ganap at kasiyasiya sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili upang magkaroon ng kaganapan ang buhay ng bawat isang mananatili sa kanyang pag-ibig. Sabi nga, at dahil mahal kita, handa akong magparaya kahit katumbas nito'y kasawian. At dahil mahal kita, sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan mga kapatid, purihin ang Diyos.
Tayo nasa panahon ng pagsasalo-salo sa biyaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang mga pagkain, kapahayagan ng kanyang pagmamahal at ang mga inumin upang patuloy na pawiin hindi lamang ang ating mga kagutuman, kundi maging ang ating mga kauhawan. Tayaan natin ang Diyos, ang maghari, habang pinagsasalo-saluhan natin ang kanyang biyaya, mga puspos tayo ng pag-ibig at pagkakaisa. Ay manalangin, dakilang Diyos, dinadalangin namin, basbasan niyo po ang mga pagkain na aming pagsasalo-saluhan. At ang inumin, Panginoon, Ikaw ang Diyos ang patuloy na maranasan namin, busugin niyo kami ng iyong pag-ibig at patuloy niyo kaming bigyan ng lubos na kasiyahan sa patuloy naming pag-alaala sa kadakilaan ng iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagkain at ang inumin. Ito'y kaloob ng Diyos. Pagsalusalahan natin habang tumutugtog ang mga tugtugin na inihanda.
Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na nagagalak ang aming mga pusong alalahanin ng kadakilaan ng iyong pagmamahal. Hindi dahil sa kami karapat-dapat na ibigin, hindi dahil sa panahon ng aming pagkukulang at pagkakasala, inibig mo kami, inialay mo ang iyong katawan at dugo para sa amin. Ganun kadakila ang pag-ibig mo, Panginoon. Tinatanggap namin, Panginoon, patuloy naming ibabahagi at tulungan mo kami, Panginoong, makapanatili sa bawat araw ng buhay sa iyong pagmamahal. Salamat po. At dalangin din namin patuloy niyong pagpalain ang lahat ng aming mga dalangin. Hinihiling namin kilusan niyo ang kalagayan ni Tita Vicky Angeles. Pagalingin niyo na po siya, Panginoon. Kilusan niyo po ang kanyang karamdaman at ang kanilang pangangailangan. Gayon din si Jonah Carla Manalo. Dalangin namin, Panginoon. Tulungan mo po ang kanyang kalusugan. I-bless mo po ang kanyang pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Gayun din ang frozen shoulder ni Ate Donna Capidi at ni Ate Susan Salanga. Kilusan niyo po, Panginoon. Pagalingin niyo po ang ubo ni Baby Aria, Panginoon. Dinadalangin namin. Kilusan niyo po. Gayun din si Via, dakilang Diyos. Patuloy na pagpalain niyo ang mga batang ito. Gayun din, Panginoon, nilalapit namin ang kondisyon ni Kuya Henry Cheng. Pagpalain niyo po siya. Pagalingin niyo po siya sa pangalan ni Jesus. Gayun din si Ate Sally Santos. Kagalingan, Panginoon. Kalakasan at magandang kalusugan ng aming dalangin. Ganon din, Panginoon, sa pamilya ni Jenner at Sharon Kasiguran.
Patuloy niyo po silang hipuin at ipagkaloob niyo po ang lubos na kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ganon din po ang De La Paz family, ang kapatid ni Kuya Jonel. Pagpalain niyo po sila. Dinadalangin namin na sana po ay palakasin niyo ang kanilang mga immune system. Dinadalangin din namin ang tenga ni Kuya Sid. Pagpalain niyo po, lubusin niyo ang kagalingan nito. At ganon din si Portia, Panginoon. Kilusan, hipuin niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan. Ilayo niyo po siya sa lahat ng karamdaman. Ngayon din, Panginoon, sila Nanay Edna, Nanay Conchita Marcelo at Nanay Josefina de Jesus. Pagpalain niyo po ang kanilang mga karamdaman. Ngayon din, Panginoon, si Johan Santos at Tita Presi Rodriguez. Kayo po ang patuloy na humipo at magsaayos ng kanilang mga kondisyon, Panginoon. Nagtitiwala kami sa nalulubusin niyo ang kanilang kagalingan. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng bagong lakas, kalusugan, Panginoon, kapayapaan, kasiglahan sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Bless niyo rin po si Tatay Maeng, patuloy na kalakasan, patuloy na kaaliwan, kaginawahan ang madama niya. Salamat po. Ganyan din si Tita Ronnie, si Nanay Nurse, Panginoon. At ang lahat ng aming mga magulang, ang mga senior citizen, pagpalain niyo po. Salamat, salamat, dakilang Diyos. Bless niyo po ang aming bansa mula sa aming Pangulo. Bless niyo ang kanyang leadership, Panginoon. Bawat komunidad, pagpalain niyo. Ang aming mga leaders, Panginoon. Tulungan niyo po sila. Pamahalaan ng maayos, na aayon sa iyong kalooban, ang kanilang mga nasasakupan. Salamat po. Ikaw ang patuloy na madama nila, Panginoon, at bigyan mo sila ng pagkatakot, bigyan mo sila, Panginoon, ng lumalagong pagmamahal sa iyo at sa kapwa. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpala sa amin at nawa ang COVID-19, Panginoon, ay patuloy niyo na pong pawiin sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang patuloy naming mararanasan sa lahat ng sandali. Maging ang mga kapatiran namin nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, hipuin at pagpalain niyo. Salamat po, Diyos. Patuloy po ninyong kilusan ang lahat sa aming buhay, maging ang aming mga anak, Panginoon, na nagsisipag-aral. Ikaw ang Diyos ang patuloy na tumulong upang maging matagumpay ang kanilang pag-aaral. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo rin po ang aming mga kabuhayan at lagi niyo kaming ingatan sa lahat ng masama. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, humayo tayong taglay, ang pag-ibig, nagbubuhat sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. At patuloy tayong magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Binabati po namin ang bawat isa na magdiriwang ng kaarawan. Sa December 7 po ay ang ating kapatid na Ismael Lapus Sr. Sa December 8 po ang ating kapatid na Connie Luwat. Sa December 10 po ay ang ating kapatid na Maricon de Guzman. At ganun din po ang ating kapatid na Ronnie Rivera. Sa December 11 po ay ang ating kapatid Stephen Troy Real. Gayon din po, binabati po natin ang happy anniversary. Sa December 10, ang mag-asawang Benji at Rose Marie Lacson. Sa December 11 po ay ang mag-asawang Victor and Gloria Agnes. Maligayang bati po sa inyo lahat.
Tayo pong lahat ay inaanyayahan na dumalo sa ating midweek service na ginaganap every Wednesday, 7 p.m. via Zoom. Antayin po namin kayong lahat sa araw na yon. Hello, Southwest Shifters! Northwest Shifters! Batangas Shifters! UAE Shifters! And hello, PEC Shifters! Kami ang makakasama mo sa biggest plot twist ng iyong 2020. Desire mo ba maging disciple o mag-disciple? Yes! Gusto mo bang malaman kung paano ang relationship maging real relationship? Yes! Then be surprised because we have something very special just for you. This December 27 to 30, from Sunday to Wednesday, ay gaganapin ang ating Christmas Institute na pinamagatang The Big Shift! The best thing about our Christmas Institute ay online siya! This is the first ever online Christmas Institute. Wala tayong excuse para hindi maka-attend ng CI. And this CI will be an exciting one dahil hindi lang ito PAC-wide CI, makakasama rin natin ang mga kabataan from the UAE. Yes, and we will be filled and be blessed by the message of our very own United Methodist pastors. We will talk about this generation and how the big shift affects each and every one of us. And also, we will get to know ourselves deeper and see the beauty of life even in this time of pandemic. Gusto mo yon? Yes! And since maraming shift ang nangyari ngayong taon, I assure you guys, this is the shift that you don't wanna miss. Especially now na lahat tayo ay nag-shift na to digital and online world. Kaya what are you waiting for? Like the PAC Facebook page and subscribe to our official YouTube channel para naman updated ka sa magaganap para sa ating CI 2020. Stay connected and stay in love. See you on December 27 to 30 as we are excited to share this victory with you. See you, mga mga sisters! sisters!